chase the night, wanna dance to the light. Hello po mga kabayan, kumusta kayo? Annalisa Reality Vlog. Welcome po muli sa aking YouTube channel. At ito po ngayon, magbibigay po ako ng aking opinion, reaction, yung galing sa aking puso at pangunawa patungkol sa nangyayari kila Bornok na umalis po sila sa Falcon. Pero bago ang lahat, ay maraming salamat po. Unang-una, syempre sa aking mga silent viewers na lagi na rin nakasuporta. Yung mga nanood po sa aking last upload na 10 sila at 3 ang nag-thumbs up. Thank you po sa inyo. Salamat sa suporta. Ang mga nagla-like, ayan, kung meron man po nagsishare, thank you sa inyo. At yun, yung mga nagbibigay ng kanilang mga komento, salamat din po. Ayun, minsan nagtataka po ako na yung iba, hindi sila nagko-comment about sa aking ginagawang reaction. Hindi ko po alam kung baka malinaw sa kanila or hindi lang nila alam kung ano ang itatanong. Kasi dalawang klase po yun. Pero sana po, magbigay rin po kayo ng inyong katanungan kung meron man, or inyong opinion din po base sa inyong napanood. And please support na rin po natin sila Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Jack Tapi Matubang, ayan sila, Kalinga Prab, Ka-Business Official, ayan, Papa Dins TV, Ka-Business Family, Mrs. KB Official, mga kasamahan ko pong reactors, both sides, sa Kalingap, at saka sa Ka-Business Reactors. Support po natin buong Kalingap team, ayan, mga Karepa Reactors. Back to back po tayo. So ito ngayon, unang upload nila, 3 araw nang nakalipas, din pumasok yung kay Ka-Business, sinundan niya, pumunta sila doon kila Mercedes. Naisip ko dito, possible na umalis sila Mercedes na hindi personal siguro na nagpaalam kasi wala namang vlog. Diba usually kung nag-uusap-usap sila, may vlog kung ano yung mga naging desisyon. Pero ito, biglang alsa-balutan, hindi sila nakapag-vlog o hindi natin alam, baka off-cam na lang ang nangyari. Pero kung off-cam ang usapan, bakit pumunta pa doon si Ka-Business, no? Para tanungin si Mercedes sa kanyang reason. So, ito po yung rason nila kung bakit umalis doon sila Bornok, ang pamilya niya. Panoorin po muna natin. So yun mga ka-business, salamat ng marami kila kay Kuya Buknoy, kay Bay, siyempre pangunahin din kay ate at kay kuya. At salamat sa nakatira kami dun sa Falcon at okay naman at masaya kami dun. Ang ano lang namin ito si Mercedes na mamahay man. Hindi talaga siya mapakali dun sa bahay, yung ibig sabihin na siya makatulog ng maayos, komportable. Dito komportable siya, hinahanap-hanap niya yung nature. Yun. Okay, ano mga ka-business, so yun po ang reason ng mag-asawa si Mercedes. Unang-una dahil siya ang rason kung bakit umalis sila doon dahil namamahay nga daw ito. Tapos mayroon pa yun doon kasi short lang ho ang aking kinuha at ayaw na rin makadagdag pa ni Bornok sa problema. Yun po yung kanilang rason. Respeto na lang ho natin yun. Pero syempre magbibigay ako ng aking yung nasa aking isipan na possible na nangyari at kung ano ba yung nung flow nila habang nandoon sila sa Falcon. At shout out po sa lahat ng mga kagwaws na tumulong sa paglilipat nila Bornok doon sa dati nilang bahay. Ayun, so ang reason nga, dahil si Mercedes na mamahay, ang alam ko sa pagkakantanda ko, nearly 1 year yata sila doon. Kung hindi ako nagkakamali, basta mga ganun. So, ang masasabi ko, doon sa panahon na nandoon sila sa Falcon, wala man silang binabayaran sa bahay, kuryente, tubig lang. Pero medyo may kataasan lang ang bill nila sa tubig at kuryente kumpara doon sa dati nilang bahay. Siguro isa yun din sa rason, na mas pinili nilang bumalik na lang doon. At the same time, tinanong din dito si Mercedes about sa kanilang YouTube channel kung magkano yung kay si Pinono Ka-Business nagtanong na nito sinahod nila dahil ayun nasa 8,000 daw. Possible din mga ka-business, may kinalaman din sa financial talaga ang isa sa rason, hindi lang sinabi nito. Ito lang yung nakikita ko sa 8,000 na sinasahod ni Bornok doon sa kanyang YouTube channel. Hindi sapat. Kuhanan ng kuryente. Paano yung pagkain nila? Oo, nakakakain sila sa Ka-Business Official house, sa family house ng Ka-Business. Pero hindi naman yun permanente, hindi naman yun araw-araw sila nandun. Kasi syempre mahihiya ka rin naman. So doon nga sa nakukuha o nasa sahod ni Bornok sa kanyang YouTube channel, may posibilidad
na isa rin yun sa rason nga na kapos talaga. Kasi para sa akin, ito yung nakita ko doon ng mga kabisnes. Nandun na sila eh. Nasa poder na sila ng kabisnes official. Kilala na, sikat na. So, ang ibig kong sabihin dito, hindi porket nandoon na kayo sa mga tao, katulad nila Pinuno Kabisnes, ay aangat na kayo. Gaganda na ang buhay ninyo. Kasi ang nangyari kila Bornok, back sila, wala. Hindi sila, walang nabago. Sa totoo lang, real talk po tayo, walang nabago. Kasi, hindi porket nandoon na kayo sa poder ng kabisnes official, kilala na sila, sikat sila, aangat na rin ang buhay ninyo. Nasa pagsisikap pa rin talaga. Ito yung na-realize ko, nasa pagsisikap ng bawat isa. Nakikita ko yung mga upload ni Bornok. Ilang araw siyang hindi nakakapag-upload. Sayang yun. Kahit sana short video lang, makakapag-upload siya. Para kahit papano, tuloy-tuloy, araw-araw, may nanonood sa kanya. Kahit pa konti-konti, may pumapasok. Marami namang susuporta dyan, lalo na kay Bornok. Pero naisip ko din, possible, dahil nga kunti lang ang revenue nila, kunti lang ang pumapasok sa kanilang pera, syempre ang expenses. Pag nag-load siya, malaking bagay, malaking pera na rin yun. Diba? So baka isa pa rin yun sa dahilan na hindi siya nakakapag-upload dahil sa load. Hindi rin natin alam kung pwede silang mag-connect doon sa ka-business house para makapag-upload. Hindi natin alam yun. So kung yun ang reason, talagang mahirapan dahil financial talaga, sigurado. Walang ibang rason dyan, financial, at additional na lang siguro talaga yung namamahay si Mercedes. Ang ganda ng bahay nila, Pinuno Kabisnes doon. Komportable sila, pero balik pa rin siya doon. Sa bagay, okay na rin yun na, nandoon ka sa sarili mong bahay, kahit ano pa ang itsura niyan, basta sarili mo, kasi may kainin ka o wala, hindi ka mahihiya, walang maninita. Kasi doon sa Falcon, marami sila eh. So, hindi ka pa nakapagsaing, may makakapansin. Ano yung ulam niyo, may makakapansin. Yung mga ganun ba? At least kung sarili mong bahay, bahalang magdilil ng asin dyan, bahalang lugo lang ang pagkain mo, basta nasa sarili kang pamamahay. Kaya naintindihan ko rin si Mercedes. At nakita niyo yung pagbagsak ng katawan ni Mercedes. Grabe. Siguro para sa akin, kasi sa panahon ngayon, hindi pwedeng umasa lang sa lalaki talaga ang trabaho. Magtulungan. Paano makakatulong si Mercedes? Ito po yung ako nilang opinion o kaya suggestion na sana, Mercedes, mag-aral ka din na mag-edit, mag-video, mag-upload. Diba? Para matulungan din si Bornok. At the same time, alam naman natin ito na si Bornok sumasama kay Papa Dins at wala na siyang sweldo. So, kusang loob nga, nabanggit ni Pinuno Kabisnes, pero inaabutan din. Inaabutan nila Pinuno Kabisnes, hindi na yun na iba-vlog. Yun ang nabanggit na sa vlog, po ba? So, siguro naman, para may upload si Bornok, habang kasama siya ni Papa Dins, pwede siyang mag-behind the scene. Mag-upload siya kung after na ni Papa Dins. Palipasin, syempre, may rules yan eh. Huwag mong unahan ang pag-upload. Halimbawa lang to sa akin, para naman, kahit, nasa labas si Bornok, kasama ng kung sino, kay ka-business o kay Papa Dins o kung sino man, makakapag-upload nga siya. Pero mauuna lang talaga ang main vlogger. So, last na yun. Pero at least, meron pa rin siyang mai-upload. Araw-araw, mai-update ang kanyang YouTube channel at malaking bagay yun. Si Mercedes, may magagawa din naman siya. Yung actual na mga i-share niya dyan, mag-video siya para lang meron siyang may upload. Isusupport pa rin naman yun eh. Nalulungkot ako sa mga nangyari sa kanila dahil wala eh. Walang nagbago. Hindi na yung buhay nila. Maliban lang sa meron silang YouTube channel. Yun na ang take away nila sa ka-business. Galing kay ka-business. So, pag sumikapan na lang talaga. Dahil yun ang kanilang pinagkukunan. Iba yung dati na meron pa silang regular sahod sa ka-business. Nung wala pa silang mga YouTube channel. Fix ang salary nila. So at least sigurado na meron silang pera. So ngayon, nakabase lang sila doon kung sino yung manonood. Ano yung panonoorin kung wala ka namang masyadong ina-upload. Diba? So yun ang nangyari. Kaya sana maging maayos ang kanilang pagbabalik doon. Na-imagine ko lang, yung bahay nila, paano yun maaayos? Kasi hindi naman sa kanila yung lupa. Kung papayag yung may-ari, nirerentahan lang naman nila yung lote. So, kahit gusto man silang tulungan, halimbawa lang, nila Pinuno Kabisnes na iparepair yung bahay, medyo mag-aalangan. Kasi nga, hindi naman sarili yung lupa. Sana Bornok, good luck sa inyo Mercedes. Pagsikapan nyo lang ang inyong YouTube channel, makaipon kayo, makabili kayo ng sariling lupa, lote na maliit, dyan. Ewan ko, minsan natatanong ako, may mga sponsor sila dati.
walang naipundar. Ewan ko na lang. So, hanggang dito na muna ako. Support ho natin. Panoorin nyo lang ho natin ang mga vlog ni Bornok, Kagwang Bornok Official, para makatulong po tayo sa kanyang pamilya at huwag po tayo mag-skip ng ads. Dahil isa po talaga ito sa napag-iiwanan maliban kay Kagwang Istong. Kasi ito si Bornok, deserve naman niya, masipag naman sa trabaho dyan sa business official kila Papa Dins. Yun nga lang, kailangan din niyang pagsumikapan yung para sa sarili niya, para sa sarili niyang pamilya din. Isa kasi ginagabi na rin siya. Naisip ko noon pag ginagabi na si Bornok, kasama nila Papa Dins, paano yung pamilya na may kinakain ba? Kasi para sa kapag may pamilya ka na, time management. Trabaho ko sa araw, uwi ka na sa gabi. Yung pamilya mo nag-aantay sa'yo. Iba yung lakad ng mga binata, walang ibang iniintindi. Diba? Ganun lang yun. So hanggang dito na muna ako. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po tayong lahat. Shout out po sa lahat-lahat mga nanonood, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kasamahan ko, mga OFW dito sa gitnang silangan, yung mga nasa Hong Kong na nanonood, lahat po ng mga bansa, kung saan man umaabot ang aking reaksyon, mag-comment lang po kayo sa baba. At kung halimbawa ho, kayo ang pamilya ni Bornok, ito yung tanong ko, tinulungan na kayo, maganda na yung buhay ninyo doon sa tumulong sa inyo, lilipat pa rin ho ba kayo or babalik pa rin po ba kayo sa dati nyong tinirahan? At bakit po? So, ingat po tayo. God bless. To God be the glory.